State of the Nation. Na-fresh ko ani. Walang habas sa pinagsasaksak ang hairstylist na yan habang naka-Facebook Live sa Mambahaw, Camiguin Island. Nangyari yan sa loob mismo ng salon na pagmamay-ari ng biktima. Base sa investigasyon, matagal nang may alitan ang biktima at ang kanyang live-in partner na suspect. Arestado na ang suspect na aminadong nakainom noon. Naharap siya sa asunto. Ligtas naman ang biktima. Nagsorry ang komedyanteng si Pokwang matapos kumpirmahin na kapatid niya ang driver na nag-viral matapos manakit ng lalaking nagkakariton. May pakiusap din siya sa mga netizen. May report si Maki Pulido. Ilang ganda, tinagin niya ako ulit. Okay na sana, tinagin niya ako ulit. Nag-viral ang pickup driver na yan matapos murahin, hampasin at pagbantaan umano ang isang lalaking nagkakariton na may kasama pang anak sa Antipolo City. Pag-amin ng host at komedyanteng si Pokwang, kapatid niya ang nanakit na driver. Totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video. Kapatid ko po yun, nag-viral siya. Maaari pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip. Pagtitiyak ni Pokwang, hindi niya kinukonsinti ang ginawa ng kapatid. Wina. Humingi rin siya ng tawad lalo na sa anak ng lalaki na iyak ng iyak habang nakikita ang ginagawa ng pickup driver sa ama. Pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Humihingi po ako ulit ng kapatawaran dun sa mag-ama. Pumalag naman siya sa pandaramay-anya sa kanyang buong pamilya sa post ng isang di pinangalanang politiko. Cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan, pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Pakiusap ni Pokwang sa netizens. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinasa na ngayong gabi sa Bicameral Conference Committee ang budget ng Department of Agrarian Reform at DILG. Ipinagpaliban muna ang pagtalakay sa budget ng DPWH na nagsumite ng bagong datos kaugnay sa costing ng mga proyekto. May report si Ian Cruz. December 22 target ng Senado at Kamara na maratipikahan ang panukalang 2026 budget. Pero kahapon, ipinagpaliban ng Bicameral Conference Committee ang deliberasyon. Naharap kasi sila sa deadlock dahil sa issue sa budget ng DPWH. Hiniling kasi ni Secretary Vince Dizon na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng mga senador dahil kukulangin daw ang kanilang pondo para sa nasa 10,000 proyekto. Git ng DPWH, mali ang computation ng Senado sa halaga ng materyales na gagamitin sa mga proyekto. Pero sabi ng Senado, sa DPWH galing ang mga datos. Sa isang sulat ngayon, humingi ng paumanhin si Dizon sa Senado. Inamin niyang kulang ang datos na isinumite ng kagawaran tungkol sa updated construction materials price. Sabi ni Dizon, iisa lang naman daw ang kanilang layunin. Kailangan mapababa natin, finally, after so many years, ang presyo ng materyales ng mga proyekto sa DPWH. At yon ay common purpose ng Pangulo at ng Kongreso. Ngayon na naibaba na natin, never nang tataas yan. Pero ngayon, sa kasalukuyan, nandun na ang mga staff natin sa Senate para i-apply na yung mas accurate na adjustment. Sabi ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, pina-validate na nila ang bagong datos na isinumite ng DPWH. Mahalaga raw kasi na walang overpriced items. Yung sinabit nila sa amin, walang hauling at walang logistics, in short. So ngayon, pinasok na nila hauling, pinasok na nila logistics. So itong presyo na, itong adjustment factor at presyo nila, masasabi ko almost or near realistic. But I need to apply that to the project. Sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng BICAM ngayong gabi, inuna munang talakayin ang budget ng ibang departamento. Bukas na tatalakayin ang sa DPWH. This morning,
our team in the Senate received the revised, but because of the enormous task of applying it to 10,000. And hindi lang applying it to 10,000, dapat magbalanse lahat. No? Importante, nagbabalanse. So they needed more time to do this. So the team assured me that hindi ho sila matutulog tonight. No? Hindi ho sila uwi, and they assured me that all of these things will be ready by tomorrow. With that, the House contingent looks forward to seeing the output of this new exercise done by DPWH. And with that, we concur that we can proceed with other agencies first. Dahil sa delay sa deliberasyon ng BICAM, may pangamba na ma-reenact ang budget o mag-operate ng gobyerno batay sa 6.326 trillion pesos na 2025 budget. Pero tiwala si Gatchalian na may sapat pang panahon para maipasa ang 2026 national budget. Dapat bilisan lang. Like I said yesterday, may buffer naman. So kaya pa naman. Pero para kay Senador Ping Lacson, mas mainam nang i-reenact na lang ang budget ngayong Enero o kahit pa hanggang unang quarter ng 2026 kaysa magpasa ng hindi nasuri o may bahid korupsyon. Hindi naman pabor ang Pangulo sa reenacted budget ayon sa Malacanang. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang nakikitang foul play sa ngayon ng pulisya sa pagkawala ng isang babaeng ikakasal sana nitong linggo. May bago namang hawak na CCTV footage ang pulisya na posibleng makatulong sa pagtunton sa babae. May spot report si Marisol Abduraman. Miyerkules na mapaulat na nawawalang bride-to-be na si Shera Diwan. Nitong December 14 sana ang special na araw nila ng fiancé niyang si Mark RJ Reyes. Nag-message siya sa akin agad na pupunta siya ng FCM to buy bridal shoes po. Sabi niya sa akin, doon na lang daw siya bibili para makamura daw po. Then around 1:18 PM po, nag-message na siya sa akin na iiwan daw niya yung cellphone niya, pupunta na siya ng FCM. I-charge niya lang po sandali. Wala po kaming away, especially during that day. Bago mawala, nahagip pa ng CCTV si Shera sa labas ng kanilang bahay. May kuha rin siya mula sa barangay papunta sa sakayan. Ayoko naman po sanang isipin, sir, na may nanguha sa kanya o ano. Kasi di naman po kami, sir, yung pamilya na may pera. Itinuturing ng missing person ang bride-to-be. Sa ngayon, walang nakikitang pulisya na foul play. Sa mga trabaho nila, wala namang threatening doon eh. Kasi mga regular employees lang sila. At tinanong din natin kung may kagalit. Wala naman po. Mga ordinaryong mamamayan lang din sila. Inaalam din ng QCPD kung si Shera ba ang nahulikam na babae sa Commonwealth Avenue nitong Sabado ng umaga. Sumakay siya ng isang bus. Kaya po ngayong araw hinahanap po yun. At binigyan po natin ng different tasking ang mga follow-up natin. Nasa QCPD na rin ang laptop ni Shera na posibleng makatulong sa investigasyon. Pero palaisipan sa kanila kung bakit iniwan ni Shera ang kanyang cellphone. Ang explanation po ng partner niya, 2 beses na yata na misplace yung cellphone at kaya iniwan. Mag-a-apply po tayo ng cyber warrant dito sa mga numbers ni Miss Shira at para po makita natin kung sino ang huling kausap niya. Bukod sa kanyang fiancé, ipinatawag din ng Special Investigating Team ng pulisya ang iba pang kaanak at kakilala ni Shera. Kung nagbakasyon lang siya or may pinuntahan lang siya, kung pwede sanang kumontak immediately sa magulang para hindi na mag-alala. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pansamantalang umalis sa tanggapan ng NBI si Sara Diskaya para humarap sa Office of the Prosecutor ng Malabon. Kaugnay yan ng reklamo ng Malabon LGU dahil wala umanong demolition at construction permit ang kumpanya ng mga Diskaya sa isang city property. Matapos ang pagdinig, bumalik din ng NBI si Diskaya. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Ayon sa NBI, pwedeng umalis si Diskaya anumang oras, lalo't wala pang warrant of arrest laban sa kanya. Naunang sinabi ng kampo ni Diskaya na sumuko siya para sa kanyang seguridad.
Beauty Gonzalez at Chris Bernal naghamunan sa lip-sync sa set ng House of Lies na para bang magka-height sila. Mapapanood ang pagbibidahan nilang Kapuso afternoon series sa January 2026. Going back to Honolulu. Ex-PBB housemate Michael Sager sumali na rin sa Maui Waui Challenge pero may twist. Just to get there, the Maui Wowie, the Maui Wowie. Sparkle stars Shuvi Etrata, This year, thank you so much, PBB. Anthony Constantino, This year I became a GMA artist. Ashley Ortega, I won Best Actress again. at Mavi Legaspi, This year I achieved my first MMFF movie. Yeah. ipinakita ang gratitude sa kani-kanilang milestones this year through trending achievement cake. Encantadia star Rian Ramos, labis naman ang pasasalamat sa Best Actress for TV Award ng Gawad America Awards sa 2025. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. 9 na araw na lang, Pasko na. Hain namin ng mga pagkaing pinagyayaman ang ating tradisyon. Gaya ng mga bagong bersyon ng bibingka na ginagawa na rin daw inumin. Lasapin ang sarap ng Pasko. Tuwing simbang gabi, hindi nawawala ang mainit-init at hinahanap-hanap na bibingka. Kung ang iba nananatili sa kanilang nakaugalian, may ilan namang piniling mag-eksperimento. Sa isang cafe sa Poblacion, Makati, ang nakasanayan nating bibingka malalasap sa isang French classic, ang croissant. So we have our base, which is the sourdough croissant. And then we have a salted egg custard. It's sandwiched in between the croissants. We top it off with our coconut frangipan, which represents the niyog na. We bake it, and then once it's out of the oven, fresh, we grate cheese, yung quick melt cheese. We torch it. We also torch the banana leaves. Now we serve it in para nandun pa rin yung essence ng uling, ng coal, na hindi pa rin nawawala. And then of course, we top it with salted egg kasi yun yung nagpapaspecial sa isang bibingka. Isa raw ito sa kanilang bestseller tuwing sasapit ang Pasko. Ang Pinoy palette ngayon, hindi na yan parang basta-basta lang na nagiging choosy na tayo. And syempre, minsan gusto din natin makatry ng kakaiba. Pero we don't want to sway away from tradition as well. It's more of a fusion, but parang ayaw namin alisin yung classic take on the kakanin. Hindi naman mawawala ang perfect kapares ng bibingka. Sa isang cafe na ito, nangingibabaw ang lasa ng bibingka sa isang tasa ng kape. Last Christmas, we were approached by Google to come up with a Gemini AI collab na drink. So using that tool, kung ano yung recipe na makakome up with namin. And at that time, mga September yun, so Burr months na. So syempre gusto namin something na very Filipino but also very Christmassy para angkop sa season. Wala mang aktual na bibingka, malalasap pa rin ito sa kanilang inumin. So yung special bibingka latte namin doesn't really have bibingka in it. But the experience is supposed to simulate a bibingka. So parang pag iniinom mo tong kape na to, bakit parang wow, reminds you of bibingka, tastes like bibingka. Ang latte may coconut syrup at nilagyan ng queso de bola at itlog na maalat. Ang dahon ng saging kinutorch para sa aroma ng bibingka. Kasabay ng ilang pagbabago, may mga pinipili pa ring manatili sa nakasanayang lasa. Si John, bumabiyahe pa mula Santa Maria, Bulacan papuntang Maynila para magtinda ng bibingka. Hindi lang daw paninda ang kanyang bitbit, kundi ang pamanang nagsimula pa noong dekada 90. Nung bata pa kasi kami, ako parating kasama ni nanay mga malengke, bibili ng mga gamit. Hanggang sa nakikita ko siya yung nagluluto. Ayun. Hanggang sa matutunan ko yung pagluluto ng bibingka. Maingat niyang inaral ang recipe ng kanyang ina. Bago mapanatili ang tradisyon, kailangan daw muna itong mahalin. Iba't ibang anyuman ng bibingka, isa lang ang iniiwan nito. Ang alaala ng mayamang tradisyon ng ating Pasko. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.